Hi guys, this is the greatest financial advisor for today, ay pag-uusapan natin ang savings mo. Now we're getting serious. May pagkakaiba nga ba ang pag-iipon sa bangko at sa insurabes? Well, pag nag-iipon tayo, normally, we categorize. Kung para saan ba yung pinag-iipunan natin? Para ba yan sa travel fund mo? Para ba yan sa latest gadget upgrade? O may pinag-iipunan ka lang talagang bilhin? Pag mga ganitong bagay, it's okay na ilagay talaga yan sa bangko. Pero kung ang pinag-iipunan mo naman is for your future goals, tulad ng pag-aaral ng anak mo, bahay, o kotse, dapat dun tayo nag-iipon sa alam nating we are protected while we are saving. Sabihin natin nag-iipon ka sa bangko ng 3,000 per month. Ayan. Kung pinagpatuloy natin yan for 1 year, you will have 36,000 plus minimal interest. However, knock on wood, kung magkasakit ka man, yung naipon mo sa bangko, withdrawin mo lang yan for your medical expenses. 'Di ba? Kung nag-iipon naman tayo sa InsurAvest, hindi magagalaw yan 36,000 mo. Kasi you will be covered by 1 million critical illness. Hindi mo na rin kailangan mag-isip kung ano yung una mong isasangla o ibibenta sa mga napundar mo. Kasi napaghandaan mo na siya. Kuha mo. Ngayon, kung gusto mo malaman kung paano magkaroon ng InsurAvest, drop a comment or message this page because I will help you. Hanggang sa muli, your greatest financial advisor is always here.